Pagdating sa training arena, ngumiti si Jiang Yi kay Bailey Changqing bilang pagpapasalamat sa tulong nito ngayong araw. Lubos siyang nagpapasalamat sa suporta. Saglit na tumingin si Bailey Changqing kay Liang Yu bago kumindat at mumiti ng magiliw. Para sa kanya, normal lang na tumulong sa isang kakampi. Ngayon na magkakasama na sila sa iisang koponan, mahalaga ang pagtutulungan. Tumango si Jiang Yi bilang pagsang-ayon bago ipahayag na oras na upang simulan ang pagsubok. Siya at siyang Xinxin ay umusod sa gilid, iniwan sina Bailey Changqing at Liang Yu sa gitna ng arena, handa nang magharap. Bilang kapitan, may otoridad na ngayon si Jiang Yi upang ireserba ang buong martial arts arena. Agad itong isinara at pinalawak ang training ground, lumawak ito sa isang napakalawak na larangan na umaabot ng 5 kilometro. Ang pangunahing laban ngayong araw ay ang sagupaan nina Bailey Changqing at Liang Yu. Nais ni Jiang Yi na personal na suriin ang progreso ni Liang Yu matapos ang kanyang pagbabago. Ngunit dahil isa lamang itong pagsusuri, hindi ito labanan na hahantong sa kamatayan. Ang mga armas na ginamit ay mga training weapons, mapurol at walang matatalim sa gilid, sinisigurong ligtas ang laban habang pinapayagan pa rin ang pagpapakita ng tunay na lakas. At sa isang iglap nagsimula ang labanan. Matalim ang tingin ni Jiang Yi at Yang Xinxin habang pinapanood ang bawat galaw. Hindi ito isang karaniwang sagupaan. Ito ay laban sa pagitan ng dalawang pinakamalalakas na enhanced mutants, mga nilalang na hindi basta-basta matalo. Ang enhanced mutants ay umaasa lamang sa likas na lakas ng kanilang katawan. Hindi tulad ng iba, wala silang komplikadong kakayahan tulad ng mahika o ataking gumagamit ng enerhiya. Sa halip, pinagpala sila ng likas na kapangyarihan, napakabilis, napakalakas, at may pambihirang tatag. Marami ang nagkakamali sa pag-aakalang mahina sila dahil wala silang supernatural na abilidad. Ngunit isa itong malaking pagkakamali. Kahit isang mababang ranggong enhanced mutant ay kayang talunin ang kalabang mas mataas sa kanya kung makakalapit siya ng sapat. Ngayon, parehong nasa pinakamataas na antas sina Bailey Changqing at Liang Yu bilang enhanced mutants. Ang kanilang sagupaan ay parang banggaan ng dalawang hindi matinag na puwersa. Ang kanilang lakas ay yumanig sa buong arena, tila nagising ang mga sinaunang halimaw upang muling maglaban. Habang nakatuon si Jiang Yi sa laban, isang biglaang tunog mula sa kanyang kagamitan ang pumukaw sa kanyang pansin. Lumitaw sa kanyang screen ang isang abiso mula sa martial arts field. May hindi inaasahang naganap. Bahagyang kumunot ang kanyang noo habang tinitingnan ang detalye, ano nga kaya ang nangyari. Itutuloy. Dahil sa matinding kuryosidad, tinanggap ni Jiang Yi ang kahilingan na lumitaw sa kanyang screen. Sa isang iglap, isang asul na holographic screen ang lumitaw sa harapan niya, nagpapakita ng masusing pagsusuri sa dalawang mandirigma. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Minsan na siyang nakapunta sa martial arts arena, ngunit noon, isa lamang siyang kalahok. Matagal na niyang pinaghihinalaan na may kakayahan ang arena na suriin ang mga kapangyarihan ng mga may natatanging abilidad. At ngayon, hawak na niya ang patunay. Gaya ng inaasahan, lumapit din si Yang Xinxin, na tila sabik din malaman ang resulta. Pinagmasdan nilang mabuti ang screen, nakadisplay doon ang larawan ni Liang Yu at Bailey Changqing, kasama ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang kakayahan. Sa screen ay lumabas ang detalyadong datos ng laban ni Liang Yu at Bailey Changqing. Liang Yu. Uri ng kakayahan, Enhanced Combat. Sandata, Longsword, Bilis, A1, Lakas, A1, Reflex, S1, Index ng Superpower, 6,800. Bailey Changqing. Uri ng kakayahan, Enhanced Combat. Sandata, Longstaff, Bilis, A1, Lakas, A2, Reflex, A2, Index ng Superpower, 7,200. Ito pa lamang ang pangunahing impormasyon. Ang system ay naglalaman ng mas masalimuot na pagsusuri, ngunit hindi ito ipinakita sa screen na ito. Naintriga si Jiang Yi. Kaya pala kayang tukuyin ng may ganitong katumpakan ng mga matataas na organisasyon ang ranggo ng mga may superpower, may access sila sa ganitong klaseng detalyadong datos. Dahil sa kanyang kuryosidad, tinanong niya ang smart system ng martial arts arena, anong ba talaga ang index ng superpower? Agad lumitaw ang sagot sa screen. Ang index ng superpower ay katulad ng pagtataya sa lakas ng pakikipaglaban. Ngunit, dahil iba-iba ang superpowers, may mga nakatuon sa labanan, habang ang iba naman ay sumusuporta o may espesyal na gamit, ang index ay kinakalkula batay sa kabuang pakinabang nito.
Sa madaling sabi, hindi lang ito simpleng sukatan ng lakas sa laban. Napangiti si Jiang Yi, biglang na-excite. Hindi niya napigilan ang sarili at muling nagtanong kung ganon ano ang superpower index ko. Sa isang iglap, lumitaw ang kanyang datos sa screen. 5,200. Napataas ang kilay ni Jiang Yi. Ganon ka ba? Pero, hindi nagtagal, naintindihan niya ang dahilan. Ang sistema ng martial arts arena ay nagbase lang sa laban niya kay Woody. Sa totoo lang, hindi pa niya kailanman ipinakita ang tunay niyang lakas sa Blizzard City. Ibig sabihin, hindi ito ang tunay na refleksyon ng kanyang kakayahan. Samantala, patuloy pa rin ang matinding sagupaan nina Bailey Changqing at Liang Yu. Ang bawat banggaan ng kanilang mga sandata ay naglalabas ng malalakas na alon ng hangin sa buong arena. Sa kabila ng matinding laban, nanatiling mausisa si Jiang Yi. Nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol sa istruktura ng ranggo sa Superpower Index. Muling naglabas ng impormasyon ang sistema. Ayon sa klasipikasyong ito, parehong nasa mataas na antas ng Delta Class sina Bailey Changqing at Liang Yu. Matagal ang naging laban nila, ngunit walang malinaw na nagwagi. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya, pero dahil hindi ito isang labanang hanggang kamatayan, pareho silang nagpigil ng lakas upang maiwasan ang tunay na pinsala. Gayunpaman, isang bagay ang naging malinaw, lumakas ng husto si Liang Yu. Nakarating na siya sa antas kung saan kaya na niyang lumaban ng patas sa mga vice captain. Sa huli, tila pareho nilang naisip na panahon na upang tapusin ang laban. Sabay silang umatras ng hindi nagsasalita at bumalik sa kanilang mga upuan. Ngumiti si Bailey Changqing kay Jiang Yi at sinabing, "Hindi ko inasahan na may isang ganitong kalakas na mandirigma sa tabi mo." Talagang nagulat ako sa lakas ni Liang Yu. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ipinaliwanag na kung hindi siya sumailalim sa espesyal na pagsasanay sa distrito, malamang ay hindi niya nagawang talunin si Liang Yu sa isang patas na labanan noon. Hindi iyon simpleng pagpapakumbaba ni Bailey Changqing, iyon ang katotohanan. Kung isa itong labanang hanggang kamatayan, hindi siya sigurado kung kaya niyang manaig kay Liang Yu. Ang tanging dahilan kung bakit siya may kalamangan ay dahil mas matagal siyang nag-ensayo sa Jiangnan region. Samantala, halos buong buhay ni Liang Yu ay ginugol niya sa pakikipaglaban ng mag-isa bago siya nakatanggap ng tulong mula sa Deng Family Technology. Tumango si Jiang Yi habang nakatingin kay Liang Yu, baka sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Pakiramdam niya ay napakapalad niya na may isang makapangyarihang mandirigma na kasama sa kanyang koponan. Pagkatapos, muling ibinaling ni Jiang Yi ang kanyang pansin kay Bailey Changqing at tinanong kung nauunawaan nito kung paano gumagana ang Ability Index System. Ngumiti si Bailey Changqing at ipinaliwanag na sa kanilang distrito, isang artificial intelligence system ang ginagamit upang sukatin ang antas ng lakas ng isang tao. Inilarawan niya kung paano hinahati ng sistema ang kapangyarihan sa iba't ibang level gaya ng alpha, beta, at iba pa, at may malinaw na hangganan ang bawat antas. Halimbawa, ang pagkakaiba ng delta at gamma ay nakasalalay sa kakayahang kontrolin ang kapangyarihan ng symphony. Samantala, lumingon si Jiang Yi kay Liang Yu at tinanong kung sa palagay niya ay kaya niyang talunin si Bailey Changqing sa isang laban. Nauna ng inuri ng martial arts arena smart system ang kakayahan ni Liang Yu bilang mas mababa kaysa kay Bailey Changqing. Ngunit sa halip na sumagot ng direkta, ibinaba ni Liang Yu ang kanyang paningin sa mapurol na training sword sa kanyang kamay. Sa mahinahong tinig, sinabi niya, "Ang espada ay hindi pa nasa aking mga kamay." Sa mga sumunod na araw, inihanda ni Jiang Yi ang training plan para sa Tengwu team. Patuloy na isinagawa ng mga dating miyembro ng Black Robe team ang kanilang matitinding pagsasanay dahil sanay na sila sa isang mahigpit na rutina. Ang pinakamahalagang aspeto na kailangang pagtuunan ni Jiang Yi at ng kanyang pangkat ay ang pagpapalakas ng kanilang pagtutulungan sa labanan gamit ang mga pangunahing estratehiyang pangkatan. Sa larangan ng taktika sa digmaan, mas bihasa ang mga profesional na sundalo kaysa sa kanila. Kinabukasan, matapos gumaling mula sa kanilang mga sugat, dumating si Yehi at ang kanyang dalawang kasamahan upang hanapin si Jiang Yi. Nasaksihan nila mismo ang lakas ni Jiang Yi, kaya't naglaho na ang lahat ng kanilang pag-aalinlangan tungkol sa kanya. Si Yehi ang unang lumapit at sabay-sabay silang tatlo na yumuko sa isang malalim na 90-degree bow. Sa matibay na tinig, humingi siya ng tawad sa kanilang naging kawalang-galang noon at hiniling kay Jiang Yi na patawarin sila. Nais nilang lumaban sa Eclipse at ipaghiganti sina Captain Deng at ang Celestial Team. Nanatiling tahimik si Jiang Yi.
10 minuto silang nanatili sa ganung posisyon, isang matinding pagsubok ng tiyaga at tibay. Kahit para sa mga bihasang sundalo, ito ay isang matinding pagpapakita ng pagtitiis. At sa sandaling tila malapit na silang bumagsak mula sa pagod, sa wakas, nagsalita si Jiang Yi. Sa malamig na tinig, tinanong niya kung tinatanggap nila ang parusang ibinigay niya sa kanila. Opisyal niyang nirecord ang isang major demerit laban sa kanila at pinilit silang publikong suriin ang kanilang mga pagkakamali, isang mabigat na kaparusahan para sa isang simpleng pagkakaantala. Ngunit hindi sila nagreklamo. Alam nilang ginawa iyon ni Jiang Yi upang pagtibayin ang kanyang otoridad, upang ipaalam sa lahat na siya na ang namumuno ngayon. At ngayon, kung makakabalik pa sila sa pangkat o hindi, ay nasa kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan, matatag na sumagot si Yehi. Tinatanggap namin ang parusa. Bilang pagpapakita ng sinseridad, agad niyang inilabas ang isang makapal na sulat kamay na liham ng paghingi ng tawad, mahigit 10 pahina ang haba, at iniabot ito kay Jiang Yi. Ipinahayag niyang ito ang kanyang formal na pagsusuri sa kanyang mga naging pagkakamali. Ni hindi man lang ito tiningnan ni Jiang Yi. Sa halip, malamig niyang ipinaalala sa kanila ang tunay na realidad ng pagiging bahagi ng Tengu Squad, nakikipaglaban sila alang-alang sa karangalan ng kanilang bayan. At kung kinakailangan, ipapadala niya sila sa tiyak na kamatayan para sa tagumpay. Kailangan niyang tiyakin na nauunawaan nila ang bigat ng kanilang desisyon. Kapag sila'y namatay sa labanan, wala siyang nais marinig na sinuman ang nagsabing hindi nila alam ang panganib na kanilang sinuong. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay silang sumigaw, hanggat mawasak namin ang Eclipse, handa kaming mamatay. Para sa mga sundalo tulad nila, hindi ang kamatayan ang tunay na nakakatakot. Ang tunay na multo na bumabagabag sa kanila ay ang panghihinayang na hindi nila naitama ang kanilang pagkakamali. Ang nakapanlulumong pagkatalo nila laban sa Eclipse ang sumira sa lahat ng ipinagmamalaki nila noon. Ang kanilang dating marangal na reputasyon ay naging isang katawa-tawang kwento sa bibig ng iba. Kahit saan sila magpunta, naririnig nila ang bulong-bulongan kung paano sila, ang Celestial Team, ay dinurog ng Eclipse. Bilang numero 1 pangkat sa kompetisyon, sila ang kupo ng inaasahang magwawagi sa World Championship. Ngunit ang matalo sa isang pangkat na mas mababa ang ranggo kaysa sa kanila ay isang malaking kahihiyan. Dahil dito, nagdaan sila sa mga gabi ng walang tulog, hindi makalaya mula sa matinding kahihiyan. Ngayon, mayroon lamang silang isang hangarin, isang pangalawang pagkakataon upang labanan ang Eclipse. Kahit ang kapalit nito ay ang kanilang buhay, mas pipiliin nilang mamatay sa laban kaysa mabuhay bilang mga duwag. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.